5 senyales na dapat tuklasin at ang epekto ng pagkasira ng self-esteem noong bata. Ang pagtingin natin sa ating sarili o self-esteem ay sentro ng lahat ng bagay sa ating buhay. Ito ang humuhubog sa ating mga desisyon at pag-uugali. Madalas, sinisikap ng mga magulang na palakasin ang malusog na self-esteem ng kanilang mga anak. Ngunit minsan, hindi nila namamalayan ang mga pagkakamali na nagdudulot ng negatibong epekto. Ayon sa psychiatrist na si Dr. Neil Burton, ang mababang self-esteem ay madalas nagmumula sa mga masakit na karanasan noong bata. Narito ang 5 malinaw na senyales na ang iyong self-esteem ay nasira noong ikaw ay bata pa, batay sa mga eksperto. Number 1, palagi ang pagkukumpara o constant comparisons. Kung palagi mong ikinukumpara ang sarili mo sa mga taong nasa paligid mo, at pakiramdam mo ay hindi ka kailanman magiging kasing husay nila, malamang na ito ay nakasanayan mo noong bata. Madalas itong mangyari kapag ikinukumpara ka ng iyong mga magulang sa iyong mga kapatid o ibang bata na nagsasabing, "Bakit hindi ka na lang maging katulad ni ganyan at ganyan?" Ayon kay Harsha G. Raya, isang licensed mental health counselor, ginagawa ito ng maraming magulang para itulak ang kanilang mga anak na maging mas mahusay. Ngunit kadalasan ay nasisira lang nito ang self-esteem ng bata at nagiging dahilan para sila ay maging mas mapagkumpetensya at wala sa loob sa mga tagumpay ng iba. Kailangan ng mga bata ang positibong atensyon at pagpapatunay o validation. Kung naipagkait ito, malamang na nasira ang iyong pagtingin sa sarili. Number 2, pagpuna sa mga kakayahan at katangian o criticized for abilities and characteristics. Kung ang iyong pananalita sa sarili o self-talk ay labis na negatibo, maaaring ito ay internalisasyon ng mga pintas na natanggap mo mula sa iyong mga magulang noong bata ka. Ayon kay Clark Lerner, isang licensed clinical social worker, ang patuloy na pagpuna sa sarili dahil sa mga bagay na hindi mo mababago o makontrol ay magdudulot ng matinding emosyonal na pasakit. Ang ganitong pag-uugali ay nagpaparamdam sa isang tao na sila ay walang halaga, hindi pinahahalagahan, at walang koneksyon sa kung sino talaga sila. Inirerekomenda ni Dr. Clark Lerner na palakasin ang self-esteem sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga bagay na nagpapabukod tangi sa iyo, pag-focus sa iyong personal na kalakasan, at pagbuo ng sarili mong identidad. Number 3, pilit na pagsunod at pagsuko o forced to conform and obey. Naniniwala ang ilang magulang na kailangang walang pag-aalinlangang sumunod ang kanilang mga anak sa lahat ng kanilang inaasahan at utos. Ang pagkakaroon ng mahigpit at autoritaryan na mga magulang ay madalas na umaagaw sa kalayaan at kasarinlan o sense of independence ng isang bata at lumilikha ng nakakastress na kapaligiran. Ayon sa isang artikulo ng Michigan State University, ang ganitong estilo ng pagpapalaki ay nagpapalala sa mga problema sa pag-uugali at nagiging sanhi ng pagiging agresibo o submissive, kawalan ng kakayahan sa pakikisalamuha, pagiging padalos-dalos, at pagkakaroon ng mahinang self-esteem. Number 4, sobrang pangangailangan sa perpekto o rigid need for perfection. Natatakot ka bang magkamali kahit sa pinakamaliit na bagay? Agad ka bang nagsisinungaling o nagdadahilan para makaiwas? Kung oo, ito ay maaaring coping mechanism mula sa sobrang pagmumura o pagagalit na natanggap mo sa tuwing nagkakamali ka noong bata. Paliwanag ni Dr. Marilyn Price Mitchell, isang developmental psychologist, ang pagkakamali ay mahalaga sa pagkatuto at paglago ng bata. Kung hindi binibigyan ng kalayaang magkamali, hindi natututong maging matatag at hindi nabubuo ang self-esteem sa kakayahang bumangon at matuto mula sa pagkakamali. Sa esensya, pinalaki ka para maniwala na ang perpekto lamang ang katanggap-tanggap, na humahantong sa matinding pagkabalisa, pag-iwas sa peligro, at kawalan ng inisyatiba. Number 5, takot sa sariling pangarap at mythian o afraid of own dreams and goals. Kung natatakot kang ibahagi ang iyong mga pangarap sa ibang tao o mangarap ng malaking kinabukasan para sa sarili mo,
Isa itong red flag na malamang ay nasira ang iyong self-esteem noong bata. Ang pagkabata ang panahon para matutong mangarap at maghangad. Kung pinalaki ka ng mga magulang na tinutuya o sinasabing hindi makatotohanan, walang silbi, o hindi mahalaga ang iyong mga pangarap, malamang na naramdaman mong kailangan mong makontento sa ligtas at pangkaraniwang buhay na gusto nila para sa iyo. Ipinapakita ng mga pag-aaral, tulad ng kay Wendy Grolnick noong 2016, na ang tagumpay ng isang tao ay malakas na nauugnay sa suporta at paghihikayat na ibinibigay ng magulang na nagpapalakas sa tiwala at panloob na motibasyon ng bata. Ito ay dapat tandaan para sa pagpapagaling sa sarili. Kung sinadya man o hindi, nasaktan ng iyong mga magulang ang iyong self-esteem, hindi ito ang iyong kasalanan at wala kang ginawang masama para maranasan ito. Ayon kay Dr. Neil Burton, hindi madali ang pagpapagaling sa iyong panloob na bata o inner child, ngunit maaari kang magsimula sa mga simpleng hakbang. Kilalanin ang iyong mga kalakasan at tagumpay o strengths and achievements. Magsanay ng positibong pag-iisip at positibong pananalita sa sarili. Gawing ugali ang mga bagay na nagpapaganda ng iyong pakiramdam, tulad ng maayos na pananamit, malusog na pagkain, at ehersisyo. Gawin pa ang mga bagay na gusto mo at kinahihiligan mo. Palibutan ang sarili ng mga taong sumusuporta sa iyo. Ngayong natuklasan mo na ang 5 senyales, ano ang unang maliit na hakbang na gagawin mo ngayon para simulan ang pagpapagaling ng iyong inner child at muling pagtibayin ang iyong sariling pagpapahalaga? Muli maraming salamat sa panunood at mag-subscribe sa Usapang Family Channel para sa mas marami pang video tungkol sa pamilya. Hanggang sa muli.